mga ulap po, ang ganda. Talagang napakaganda ng weather ngayon. Kahit hindi ka mag-sweater, naka-t-shirt ka lang at saka tsinelas, makakalabas kami. Ito yung mga weather na gusto-gusto mo lumalabas. Kasi hindi mo na kailangan magbalot. Bibili ako ngayon ng tilapia. Doon sa suki ko kung saan bumibili ako para hindi na ako maglinis. Nagkakarayuman na tayo sa kamay. So ayoko nang maglinis ng isda para hindi na gaano nababasa yung kamay ko. Bibili na ako yung malinis na. Papalinis ko na. Kumbaga, pagdating ko ng bahay, babanlawan ko na lang. Hindi ko na kailangang kaliskisan pa. Gagawa ko ng daing na tilapia at saka purong tilapia. Yan, kapampangan tayo sa kaya gagawa tayo ng buro ng tilapia. Tapos i-share ko sa inyo yung yung siguro common recipe na, pero ito yung ginagawa ko sa mga daing na tilapia para masarap. Tapos ito kasi yung itong May na to, nasa first week tayo ng May dito sa Canada. So ito yung weather na lumalamig pa sa gabi. So wala pang langaw sa labas. So mga 2 hanggang 3 linggo mula ngayon, magkakaroon na ng langaw dito kasi yung weather nag-o-okay na. So yung mga langaw nakakasurvive na sa labas. So ayoko magdaing nun kasi kumbaga papapakin ng mga langaw yung daing ko pag nagdaing ako ng may langaw. Kaya kailangan ngayon pa lang magdadaing na ako at ibibilad ko na sa araw habang wala pang mga langaw kasi nga malamig pa, hindi pa sila nakakasurvive. Pero kahit na malamig dito, dahil may sikat naman ng araw, natutuyo yung daing ko. Hindi naman siya yung hindi naman siya yung hindi matuyo-tuyo dahil malamig. Kahit na malamig, basta hindi rin lang naulan at nakasikat yung araw, natutuyo pa rin yung mga tilapia. Tapos ito na rin yung weather na hindi gaanong malamig. So ang pagpupuro ng isda ay maganda, mainam. Kasi ang pagpupuro ng isda kailangan hindi malamig yung pinaglalagyan mo ng puro mo para mabilis umasim. Kailangan warm lang yung weather pag nagpupuro ka ng isda. Kasi pag ganon, mas mabilis umasim yung purong isda at mas masarap. Ayan, ang ganda ng weather talaga, oh. Ito lang yung maganda ng pag hindi pa polluted yung yung kapaligiran. Pag hindi pa siya polluted, nakikita mo pa talaga yung mga ulap, maliwanag, yung kulay asul. Kasi pag nasa city ka, yung mga city na masyadong polluted na, so hindi mo na gaano nakikita ganito kaganda yung yung langit. Hindi ganito ka-asul at saka hindi ganito kaliwanag kasi nga yung usok, yung pollution. Pero kapag ganitong walang gaanong pollution, kitang-kita mo yung maaliwalas na langit. Talagang kulay asul, oh. Tingnan nyo ang ganda, oh. 'Di ba? Excited na ako mamasyal. So, ilang linggo na lang makakapasyal-pasyal na tayo.
maraming tilapia ang bibilihin ko ngayon kasi marami ako itadaing at ibuburo. Ayan. Kasi madalas humihingi pa ng buro sa akin yung mga kapatid ko dito. Kaya dadagdagan ko na yung burong isda ko. Ang laki ng mga tilapia, sobra. Ayan, ang dami kong mga nabili. O, ipapalinis ko na lang tapos ipakat ko siya. Ito pa. Linis din, kalahaan, isang hiwa. Gagawa ako ng daing na tilapia.
So, ang isa sa sikreto para masarap yung daing na tilapia kailangan marami yung bawang mo dun sa pang marinade mo. Kailangan marami talaga yung bawang. Ayan. So, kailangan maraming bawang tapos dinikdik. Tapos hiwain pa nyo ng pinong-pino pagkadikdik. Ngayon, kailangan maraming paminta rin. Kailangan marami din yung paminta nyo. Ayan. Marami kasi yung gagawin natin ngayon, daing Ayan, kailangan maraming paminta. Ayan, buwasan natin ng konting paminta to. Ayan. So, madami na yung paminta. Ayan. So, lagyan naman natin ngayon ng asin. Since wala akong regular na asin, iodized salt lang. Iodized salt na ang gagamitin ko. Basta't asin lang naman, hindi naman hindi naman maselan ng recipe ito. Basta't asin lang siya. Hindi importante kung anong klaseng asin. Ayan na yung asin. Kasi maraming asin, marami kasi yung dadaingin natin. Baka mapasobra. Ayan. So, depende sa panlasa nyo. Kung maalat ang panlasa nyo, didagdagan nyo ng asin. Pero advice ko lang, huwag nyo gaano damihan ng asin kasi para na rin sa kidney natin saka sa mga high blood. Ayan. So, marami-rami na yung asin. Ayan. Yun, it's time na for suka. Haluin pala natin. Ako, aabotin ako ng gabi. Alam niyo bang alas 12 na ng gabi rito? Natulog ako sa hapon. Ngayon, pagkagising ko, medyo napahaba, 3 oras yata yung tulog ko. Hindi ako makatulog. Ganun yata pag nagkakaedad ka, yung tulog mo maiksi na lang. 4 hours hanggang 5 hours lang sa gabi. Minsan nga, maswerte ka pag inabot ka ng 6 hours. Pagising-gising ka pa nun dahil naiihi ka. Ayan. Yan, nahalo na natin. Ayan. O, pang-Pilipino suka pa yung gamit ko. Ayan. So, kailangan mas marami pa yung suka dito Yun, naubos na isang bote. Kailangan pa natin ng isa pang bote. Yan. Dadagdagan pa natin ng suka. Ayan. So, okay na yan. Lagyan pa rin ng konting asin uli. So, haluin. Ayan. Isa pa sa inyo lang konti yung bawang para yung lasa ma-absorb ng suka. Ayan. Maghalo ng gusto yung lasa.
So, ihahanda na natin yung isda. Yung isda, pinalinis ko na. Wala po tayong time maglinis. So, hihiwain ko na lang. Yun ang mas mahirap, yung paghihiwa. Yung hihiwain ko, yung ano ba yun? Yung pagkat para pang daing style. Yun ang pinakamahirap. So, babanlawan ko na yung daing, saka hihiwain. Pandaing na tilapia. Pero malinis na siya. Hihiwain ko na lang. Yan, ididiretso ko na doon sa binabad na suka. Nakakatakot yung ano, kutsilyo, masyadong matalim. Magburo ay magdaing, kaya yan, madami-dami. Ayan. Okay. Ayan.
Ayan. Ayan na yung mga nalinis ko, tilapia. Hindi pa ako tapos niyan. Marami pa ako nilinisin. Ang sikreto ng masarap na daing ay yung pagkakababad ng matagal. Kailangan hindi bababa sa 24 hours yung pagkakababad ng daing nyo. 24 oras man lang at least ha. Kung pwede gawin yung pandalawa hanggang 3 hanggang 4 na araw yung pagkakababad. Hindi naman siya masisira kasi binabad siya sa suka at sa asin. Tapos, in between siya, every 12 hours, i-ano nyo siya, i-flip nyo. Baliktarin nyo yon para sumipsip yung, yung nasa taas na daing, sisipsip siya sa may baba. Para, pag parang ikot-ikutin nyo yung, nyo sa sangkap para sumipsip ng husto yung lahat ng tilapia. Sumipsip ng husto ng lasa ng suka at saka bawang, paminta at saka asin. Ayan yung aking mga daing na tilapia. So, tetestingin natin siya. Magdamag siyang nakababad. So, magte-testing ako ng 2 piraso, magpiprito ako. Tapos, ibibilad ko na siya. Yung iba, yung nababad na. Yung hindi pa, eto pa, meron pa akong hindi nababad. Ipapalit ko dyan, tsaka yung sa taas, ibababa ko. So, yung ilalim, iluluto ko 2 lang. Tapos, ibibilad ko na yung iba. Pero, yung iba, ibababad ko pa rin ng suka para tumanggap siya ng lasa, para mas masarap.
Yan, ginabi. Kukunin ko na yung mga daing ko. So, paano ko pa huli ito? Ibibilid ko pa uli bukas. Ayan. So, galing na Pilipinas itong mga pinaghahangyarang kong ito. So, convenient siya, no? Ayan. So, actually, pwede ko nang i-freezer to kasi medyo tuyo na siya ng konti. Kasi, mahirap din kasi yung matigas. Ayaw ng mister ko yung masyadong matigas na daing. Which is yun naman ang gustong-gusto ko, yung malutong. Kaya hindi ko pa lulutungin. Para naman masarap kumain yung mister ko. Hindi gaano malutong. Ayan. So, hopefully magkakaroon ako ng space sa freezer para sa mga daing ko. Ayan. So, natuyo siya pero hindi yung sobrang tuyo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Ayan. Testingin na natin yung ginawa kong daing na tilapia. Ayan, medyo natuyo siya ng isang araw. O ayan, hindi siya sobrang tuyo at hindi rin naman siya sobrang dry. Palambot-lambot pa ng konti. Ayan, try natin kung masarap yung ginawa ko. Excited ako. Masarap iterno to sa ano. Masarap itong iterno sa soam na mais. Ayan, yung soam na mais na natira kahapon. Iterno ko yun dito. So, tignan natin kung masarap yung ginawa kong daing. Ako talagang sarap na sarap ako sa mga daing na tilapia na ginagawa ko. Kasi kumpleto siya sa sangkap. Mas masarap pa to pag pinatuyo ko ng gusto sa araw. Yung pag kinain mo, yung malutong-lutong ba, talagang asin super lutong. Yung ngunguyain mo ng konti. Tapos, ihalo mo sa kanin na may sabaw. Kahit na ano sabaw pa yan, ang sarap iterno. Yan, diin na natin ng konti para mabilis maluto. Ako, naiinit na ako. Talagang pag gutom ka. Ayan, sarap talaga ng daing, no? Ayan. Gutom na. Ayan, ang sarap niya, no? Kaya nga, kahit na pagod ako, pinipilit ko makagawa ng daing tuwing May. Kasi nga, masarap talaga siya. Ayan, no? So, ayan yung tsura ng mga daing na ginagawa ko. Ang sarap niya, no? Dati nga, gumagawa pa ako ng daing na tilapia na may asukal. Ayan. Ang sarap. So, ganyan ang tsura ng mga daing na ginagawa ko. Ang sarap, no? Ayan. I-try nyo mga kabayan. Gumawa rin kayo ng daing. Panoorin nyo lang yung video ko sa paggawa ng daing. Talagang napakasarap na iulam.